Meron pa kayo naman natutunan na madadala niyo din sa mga future ventures niyo or future mga ganap? How do you, may na-inspire ba kayo? I mean, from each other. Thank you. Sa akin po, yung kahalagahan ng oras. Laging si Master talaga, nung unang nagkaharap pa kami, unang-una pa, talagang disiplinado sa oras si Master. Kaya, dinadala ko na rin siya. Kunwari, usapan alas 10, alas 9, alas 8. Sa kanya ako matutunan nyo. Kasi kami, normally, alas 10 usapan, alas 12 kami darating. So, malaking pasasalamat ko kay Master. Pinagmamalaki ko rin yun sa iba. Okay, Sir Galak po. Ako, kung meron man ako natutunan din nung ginawa namin ni Benson yung Project A. Project A yung album kasi wala kami maisip na album eh. Kasi Abaddon siya, tapos pangalan ko Aris. Hindi Project A na lang. So yun. Yung natutunan ko sa nung ginagawa yung album, parang sa totoo lang, medyo, I always say, alagaan nyo yung apoy kasi nawawala yung apoy. Ako ay may baga na lang na dala-dala. No? Minsan nakikisulsul na lang ako sa mga magpapalingas ng iba. Natutunan ko na you have to trust yourself din na kung anong meron kang kaya mo, panghawakan mo din yung abilidad mo. No? Nag-challenge ako minsan, tarantado dun si Benson, ang galing magsulat masyado ng lyrics. So nag-challenge ako na magsulat din. May mga songs ako na, I think yung Balagbag ba yun? Yung Balagbag, kahit ngayon pag pinapakinggan ko parang hindi ako yung sumulat. Siguro dahil natulak din ako sa writing ni Abaddon sa kantang yun. Minsan may nagsasabi sa parang hindi ikaw yung nagsulat ng rap na yun. Parang gano'n. Yun yung natutunan ko na hindi pwedeng alam mo na lahat. Laging meron kang space to learn. So we would say na that's how you keep the fire burning through learning. Malaking tulong sa ibang yung pwede kang makisindi sa ibang artist, no? Para magliyap ulit yung flame mo. So yeah. Thank you so much and congrats po. Maybe I have another question. Hey, mabuhay! Congratulations! I'm Albert from the Chicanes. First question to Abaddon. As a new artist, what are the opportunities and challenges na nakikita mo ngayon with regards to Pinoy hip-hop? Masyadong malawak po talaga yung opportunities. Ang kailangan lang po talaga ngayon, natutunan din natin kay Master. Talagang kailangan pukol ka lang ng pukol, huwag kang titigil. Tulad ko ngayon, at least once a month, naglalabas pa ako ng kanta. Hindi naman siya agad-agad ganun. At least, continuous yung pokpok. Sabi nga nila, di ka mananalo hanggang di ka tumataya. So, kung magpapatuloy lang sa ginagawa sa hilig, maraming opportunities na darating yan. And sorry, just for context, like, nakailan ka na so far in terms of songs na nasulat mo? Sa akin po, mula 2003, di ko na po alam, siguro 200 plus, mga gano'n. Dami yan, si Master. Sobrang prolific magsulat ng mga doon. Hindi ako parang hindi kami nagbibiro pag sinabi namin na sobrang titindi magsulat ng mga doon. Kaya sinasabi nila na it's an honor na makasama nila ako sa kanta. Ganun naman din ako. I'm very, very proud na makasama sila. And to you, Sir Glock, what are your considerations in terms of who you want to collaborate with? Yung intention, siguro kung meron akong talent, maamoy yun eh. Yung intention ng artist, gawa naman tayo kanta. Parang alam ko na kung bakit mo gusto mo gumawa ng song with me. Sila kasi, katulad ng nabanggit ko nung binanggit nila nung napanood ko sila sa TV na hindi namin nakikita si Glock na hindi ito eh. Bakit hindi namin nakikita? Lagi ko yung dinala. Dala ko yung lagi na sabi ko, sana mapagbigyan ko sila one time. Kasi nakikita ko sila sa mga events, yung paano nila ako kausapin, kahit na minsan wala naman ako masyadong sinasabi sa kanila in return.
na-realize ko lang na parang dapat dumating yung time na maibalik ko yun sa kanila. Yun. And on the other hand, last question, if ever there was, how do you politely decline on a collaboration? May dinecline na ba ako? Buti na lang, sila yung nagde-decline, parang, busy ako eh, parang gano'n. Buti na lang, may mga, teka, may dysmenorrhea kasi ako. May mga gano'n. Okay, sige. Thank you. Congratulations. Hello. Chris One Music PH. Sir? Ayan. Stylistically, flow tsaka songwriting wise, paano nyo made-describe yung style ng isa't isa? Para si Abaddon, kasama niya sa Sakra, parang naka-steroids na ako. Parang ganun. Walang biro. Pagka naririnig ko sila parang ako ang nai-inspire mo. So, binigyan ko lang sila ng formula. Sinolve na nila yung mga complicated problems pagdating sa rap. Sa akin naman po, masasabi ko kay Master, ano lang siya. Siya yung nag-iisa. Nag-iisa siya nun. Yung mga panahong listener pa lang kami ng rap, nakikinig kami iba-iba. Din dumating yung time na si Black Man, eto na yun. Eto na yung kulang saan natin. Ayun, para sa amin nag-iisa si Master. Walang kagaya. Tapos, and Black, siguro, ito bang project na to parang kamusta? Na-encourage ka ba na gawa din kaya ako ng same style lang project with some of my favorite rappers? And if ever, sino? Medyo mahirap, no? Kasi medyo pwede kang pumasa sa ganun, pero mahirap pong maghanap ng artist na parang pang-suplete ng kambing yung apoy. Neto si Abaddon eh. So mahirap pong mahanap ng artist na ganun din ng Fire. So baka doon magkaroon ng difference. Pero open naman po ako sa mga ganun. Medyo madugo lang yun. Si Abaddon kasi parang nung binigay niya sa akin yung mga kanta niya, buo na yun eh. So bahay na yun. Lalagyan ko na lang ng tapete tsaka ng bangko. Okay, thank you. Any other questions from our friends in the media? Sir, ako may question. Parang coming up with an album na bago, conscious ba kayo na kung ano yung current tunog, like the sound of hip-hop internationally or locally? Parang kasi ino-consider niyo ba yun? Si Benson mas bata sa akin ni Hamak eh. So automatic yung sound niya. Mas bata. Ano po, ma'am? Sariling style pa rin, pero pumukurot ng konti sa ganito, sa ganyan. Kasi nagbabago rin yung listener. Saka pang sariling interest na rin. Parang kasi gusto ko sumasabay sa pagbabago na na-maintain yung dating style. Ayun po yung ginawa ko sa album namin ni Master. Any other questions from the press? Sir. Thank you. Kay Glock. Glock, kailan mo nalalaman kung kailan yung tamang time para magsalita about an issue? Like every time in the past when you come out with a song about brain drain or about LGBTs, tama yung timing, it turns out, kasi yung impact niya widespread. And kakabit nung tanong ko na yun, because of the impact of your songs, your socially relevant or meaningful songs, yung may sinasabi talagang kanta, do you feel that people expect you to say something at certain points in time? Babalik po ulit tayo sa intention. Yung mga songs na yun, sinulat ko hindi dahil gusto kong magparinig. No? Yung intention ko to write those songs ay to say kung ano yung nararamdaman ko. Wala nang iba. Ganun lang kasimple. I think yung characteristic nung kanta na yun, dahil doon, mas nagiging ano siya, anong tawag doon, mas nagiging pure siya pagdating sa tenga ng mga ibang tao.
wala siyang bahid ng ibang intention. So I just want to say how I feel about things. And nung time na sinulat ko yung mga songs na yun, nag-aaral ako ng nursing, nag-duty ako sa mga public hospitals. And first hand ko nakikita yung situation na kinapapalooban ng mga kababayan natin. I think yun yung pinaka pure na intention na pwede mong makuha kung ikaw ay songwriter. So, I think yun din ang naghatid nun ng malinis at saka walang halong kahit ano sa puso din ng mga ibang tao. And I'm very, very proud of the songs that I've written. Do you feel people expect you to say something now? Minsan parang. Pero hindi dahil people expect you to say something ay magsasalita ka. Or I think yun medyo ibang intentions na. Aware ka ba from the start as an artist kung sino yung kausap mo at nagbago ba ang kausap mo through the course of your career? Hindi, yun pa din yun eh. I think yung lang nagbabago lang yung kung sino ka as an artist, and yun nga siguro yung fire mo inside. Yun yung nagbabago. Minsan maganda pagka malakas pa yung apoy mo, gamitin mo talaga siya sa mas mga makukulohang bagay. Malakas pa din ba yung apoy? Baga na lang, pero makakapasok ka. Okay, thank you. Kay Abaddon, kanina you said na you're 42, no? 40. Okay, alam naman natin, music business is a business. And primarily,